Itong matindi. 252 ghost flood control project na discovery ng militar. Isipin nyo. Gumastos lang yan ng tig-1 bilyon. Di 252 billion din. Wow. Kung halimbawa, 100 milyon, abay bilyon pa rin. Ayan po military na ito. Pakinggan nyo si Colonel Padilla, ang spokesman ng militar, na siya pong nagpapaliwanag patapos ang kanilang operasyon at pagtulong sa ICI, Office of the President at Department of Public Works and Highway. 152 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Umabot na sa 252 ghost flood control projects ang natukoy na ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon ito sa pinakahuling ulat ng Sandataang Lakas. Sabi ni Colonel Prancel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nasa 10,000 flood control project na ang kanilang na-inspeksyon kasama ang Philippine National Police. Mula yan sa nakaulat na 30,000 flood control projects. Ang mga proyekto na kanilang ini-inspeksyon ay mula taong 2016 pa hanggang sa kasalukuyan. Well, kalat na to, no? All over the Philippines ito. As you can see kasi, ang sa Datahang Lakas ng Pilipinas, ang deployment din namin, nationwide. So, we're all over the place. So, in tandem yung lahat ng inspections ang ginagawa para sabay-sabay na rin natin itong maganpanan. So, we cannot really hone in on a particular place or region. Walang ibinigay na timeline ng AFP sa kanilang ginagawang verifikasyon, pero tiniyak nitong tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagsusuri sa mga natitira pang 20,000 mga proyekto. Agad naman anilang ibinibigay sa ICI ang mga resulta ng kanilang investigasyon. Well, our Chief of Staff po went to the hearing, no? Because he was a part of the technical working group on asset recovery and case build-up. So siya po mismo ang nagpunta doon to show how the Armed Forces of the Philippines truly values, no, the work of the ICI. Para din po mapabilis na nga po talaga itong sa loobin nating lahat na gusto po nating malagyan po, no, matuldukan po itong issue ito. Grabe, no? Nauna nang humingi ng Matindi, tulong ang no? Wow. Kakalulang pera. Billion yan. So, sinasabi ni Colonel Padilla, spokesman ng militar, 2016, ang kanilang hanggang ngayon, ang kanilang minomonitor at hinahanap 20,000, 30,000 flood control project. Ang na-discover nila, grabe, maliit lang ito, 252 pa lang. Pero ghost project. Ano ba ang ghost project? Multo project. May pera, walang proyekto. May pera, walang ginawang project. 252 pa lang itong kanilang nadidiscover. Kung 30,000 project yan nationwide. Wow! Ganyan pong kagarapal ang nangyari sa ating bansa. Kaya ako po bilang kapwa nyo Pilipino, sa ating pong mga followers, subscribers at viewers, huwag po tayong magsawa sa balitang ito. Magpatuloy tayong magbantay at suportahan natin itong gawa at ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos na hanapin ang lahat ng katotohanan at panagutin ang kahit sino. Isipin mo, ang military at police, ginagamit na nga po dahil sila po ay nakipag-ugnayan, sila ay pinakiusapan ng ICI at ng DPWH. Independent Commission for Infrastructure, Office of the President, at Department of Public Works and Highway, kasi nga po ang militar at pulis merong kakayanan, kapabilidad i-monitor ang lahat ng lugar sa buong bansa. Kasi kahit saan lugar na barangay, bayan, probinsya at ano pa, merong militar at pulis. Kaya alam na alam nila kung saan merong project, ongoing project, ghost project o substandard na proyekto. Sa pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga regional provincial director sa buong bansa ng DPWH. So, yung whole of government approach nagkabunga na. Pero maliit pa. Kaya lang, sa napakarami, libu-libong project, 252 na discovery. Multong project. Walang project, walang ginawa, ubos yung pera.
korupsyon yan, malinaw. 100% ninakaw yung pera. Pag sinabi pong ghost project, walang ginawa kahit ano. Pero ubos yung pera. Ninakaw, pinagpartihan ng kontraktor, proponent ng project, at kung sino-sino pang mga taga-Department of Public Works and Highway. So, pwedeng local official lang sabit dyan, congressman, or senador. Kasi sila naman ang proponent, especially ang congressman at senador. Yan ang proponent ng project. Sabi ng mga engineer ng DPWH. Sila ang nasusunod kung ilang porsyento ang kanilang kukunin, 25 to 30%. Sila rin nasusunod kung saan ilalagay ang project. Sila rin nasusunod kung sino ang kontraktor. Ganon po ang kanilang ginagawa. Talagang garapal ang robbery. Garapal ang pagnanakaw ng mga corrupt government official, elected, appointed noong mga panahon yon. Ang sinasabi ni Colonel Padilla, 2016 hanggang ngayon, ang kanilang hinahanap na mga project. So, hindi pa tapos. Ongoing yan. Simula pa lang yan. 252 na. Paano kaya yung substandard? Marami ring substandard. Ang nakita, ghost project pa lang eh. Grabe, laking pera po nito. Samantalang maraming Pilipino magpapasko na, ilang araw na lang, wala pang pera. Hindi nila alam kung anong nutsubena para sa kanilang pamilya. Hindi nila alam kung anong bibigay nilang pamaskot, regalo sa kanilang mga anak dahil mahirap ang buhay. Maraming hindi alam kung ano ang kanilang pagsasaluhan ngayong Pasko. Pero yung mga kawatan, magnanakaw sa pera ng bayan, bilyon-bilyon, daan-daang milyon, bilyon ang kanilang pinagpartihan. Kaya araw-araw sa kanila Pasko. Araw-araw sa kanila Christmas. Lahat ng gusto ng kanilang mga asawa at mga anak, membro ng pamilya na susunod kasi marami silang pera na ninakaw sa bayan. Tapos pag iniimbestigahan mo, galit sa gobyerno. Pag iniimbestigahan mo, may grupo na gustong pabagsakin ang gobyerno nag-iimbestiga sa korupsyon dahil gusto nilang pagtakpan. Anong klase mga tao yan? So, yung totoo lang. Paano natin at dapat talagang hindi suportahan ang mga taong gustong pabagsakin ng gobyerno na nag-iimbestiga sa korupsyon? People's money. Mamamayang Pilipino ang pinagnakawan. Tapos ang presidenteng nagpa-imbestiga sa ganitong klase ng kalokohan, yun pa yung kanilang gustong tanggalin. At gustong ilagay nila yung may problema sa korupsyon din, katulad ng iba. Wow! Nakakahiya, nakakagalit. Kaya tama lang po, lahat ng sektor lumabas, magsalita. Huwag kayong matakot. Kung yung mga artista at malaking mga personalidad nagsasalita, maging ang business community, bakit tayo mga simpleng mamamayan? Bakit tayo matatakot sa kanila? Hindi. Yung mga abusado ang matakot sa ating mga mamamayan. Ang mga Pilipino dapat hindi matakot, sa halip, tumapang pa, magalit kayo, pero daanin natin sa tamang proseso. Irespeto ang ginagawang investigasyon at pagpapail ng kaso laban sa lahat ng kinaukulang may kinalaman.